wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Radio Villanos. Sana'y di magmahal kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on.
nagbago. At pwede rin kayong makiduit kay Randwell tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.5 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Maulang gabi o maulang hapon pa lang, Pilipinas. Ang oras sa udyat, alas 5:25 po ng hapon, Philippine Standard Time. At ngayon po ay araw ng Biyernes, no? Huling araw po ng weekdays, ika nga. Dahil bukas Sabado na eh. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-27 po ng buwan ng Oktubre taong 2023. At syempre sa inyo na ang programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa. At ako pa rin ang inyong kasama, syempre, ka-jamming, kakosa, kabalitaktakan, kakuya, kaate, Rosel Lopez. At sa ating technical side ay si Mr. J ang kasama ko. At awa naman ng Diyos, kaya kami natagalan. Dapat alas 4 magsisimula na tayo. Tayo ho ay naka-remote broadcast o live streaming. Dahil po tayo ay nandito sa ating lalawigan ng Bulacan kung saan inayos pa natin tong frame, no? Kaya nagtagal po tayo, inabot tayo na 1 oras. Siyempre, kaya medyo nagtagal. Dahil po ang gamit natin dito ay mga gadget na dinala natin dito para kung nandito tayo makakapag-remote broadcast pa din tayo o remote live streaming. Okay, sa mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat at maulang hapon sa lahat ng ating mga kababayan at siyempre magandang hapon Luz Biminda. Ika nga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon. Ayan, sabi sa atin ni Ma'am Merly Orejines, Sister, rainy afternoon po, Sir Rosel. Kumusta ba? Ito pa still alive and kicking. Hinihintay ko pa rin yung sinasabi mong crispy pata. Baka mamaya,
Saka mamaya, biglang padala mo, di ba? Pwede naman nating unti-untiin yun. Oo, inihintay ko pa rin. Diyan ba'y maulan sa inyo sa Zambales? Si kapatid na Merly po ay taga Meat Option Press. Meat Option Press. Tama ba? Press Meat Option Shop. Diyan po sa Zambales. Asawa po yan ni Mr. Soriano. Okay mga kaibigan, alas 5:28 na ng hapon, Philippine Standard Time. At mamaya, alamin natin bakit maulan, no, sa Pag-asa. Alamin natin mamaya sa ating mga kung sinong weather specialist po ang mag-uulat mamaya. Baka mamaya may LPA ba, may bagyo na, nakapasok na ba sa bansa? Malalaman natin mamaya yan. Siyempre sa pag-uulat ng ating isa sa weather specialist po, mamaya malaman natin kung sino. At bukod dyan mga kaibigan, alam nyo malapit na ang barangay at SK Sangguniang Kabataan Elections. Mamaya tutungay natin sa inyo yung ginawang hindi, huwag muna yon. Bali yan bukas na natin itutungay sa ating Dalaw Barangay. Mamaya po ay itutuloy natin yung part 2 ng ginagawang hearing sa Senado tungkol po sa di umano ay anomalya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na kung saan po ay naandun po sa Kongreso yung pong sina Mr. Tumbada na siya nag-expose nito. At malaman natin, nagagalit na nga si Congressman Acop dahil puro daw kasinungalingan to si Tumbada. Mr. Jeff Tumbada ba? Tumbado. Kasi iyan ang sinasabi ko, pag ikaw nag-whistleblower, siguruhin mo na totoo lahat ang sinasabi mo at may pinangahawakan kang mga ebidensya. Kung yan ay kuro-kuro mo lang at kaya mo lang sinabi dahil masama ang loob mo, etc., wag mong gagawin yun. Ikaw ang malilintikan. Okay, mamaya po yan mga kaibigan, yung part 2, yung part 1 nakaraan kung napanood nyo. Ito yung part 2 mamaya. Okay mga kaibigan, wag na nating patagalin, panoorin na natin yung lagay ng panahon at pakinggan buhat sa DOST Pag-asa, sa pag-uulat ng isa nating sa weather specialist po doon. Pakinggan po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Patuloy pa rin ang epekto ng amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. Yung pong trough ng low pressure area ay patuloy pa rin nakakapekto sa bahagi ng Mindanao. Pero itong trough ng low pressure area ay inaasa po natin na magbibigay ito ng mga isolated na mga pag-ulan. Yung pong low pressure area, inyong makikita sa ating satellite, nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, mababa ang tsansan na pumasok sa ating PAR. At sa lagay na panahon ngayong araw, bukod sa malamig na panahon inaasa po natin sa malaking bahagi ng Luzon, asahan pa rin ang mga isolated na mahihinang pag-ulan sa Northern Luzon at sa Central Luzon. Sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, magiging aside from na maganda ang panahon, may chance pa rin na mga isolated na mga pag-ulan. Ito yung mga sandaling pag-ulan o bigla ang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Sa Visayas at Mindanao, maganda at maliwas sa panahon ang inaasa po natin. Maliban lang po sa mga afternoon rain showers dahil sa mga localized thunderstorm. Ngayong araw, wala po tayong gale warning, kaya safe naman pong pumalaot ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Konting pag-ingat lang po dahil sa mga thunderstorm, kadalasan sa hapon o gabi. As sa ating weather outlook mula Sabado hanggang Monday next week, patuloy pa rin ang epekto ang amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya yung makikita, isolated na mahinang pag-ulan inaasa po natin sa Metro Manila, Baguio City at sa Legazpi City. Sa mga kababayan po natin sa Metro Cebu at sa Metro Davao, bukod sa maganda at maliwas na panahon,
may tsansa pa rin po ang mga localized thunderstorm kung saan magbibigay ito ng mga mahihina hanggang sa katamtaman at kuminsan may malakas po pag-ulan. Ang araw sisikat maya pong 5:50 ng umaga. Ang araw lubos sa ganap pong 5:30 ng hapon. Yan pong ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Ayun, maraming salamat sa iyo, katropang Alzar D. Aurelio. At nagatid sa atin niya sa oras na alas 5:34 po ng hapon, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Tropa, siyempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. Okay, at sabi ni Ma'am Merly Orenes, press option meat shop, ayun. Aba, crispy pata, Ma'am Merly, kung naalala mo, ikaw naman ang nangako noon, ikaw naman ang nagsabi, hindi naman ako. Diba, sabi mo, madadala mo, kaso nga lang ka mo, may nangyari noon, na nasunog ka mo, nagkaroon ng sunog, kaya hindi natuloy, di ba? Pero okay lang, kung hindi naman, wala namang problema, kung wala, okay lang. Ang ano ko lang, siyempre, ikaw naman ang nangako noon, hindi naman ako. Pero okay lang, kung wala't hindi, okay lang, wala namang problema. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa oras na alas 5:34. At tulad nga rin sinabi ko sa inyo, abay, yung ating mga katropa dyan, no, na nanonood, abay, magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome po sa programang Tropa, no? Yan, at yun, siyempre, magandang hapon din, yun, sa ating kapartner, kung medyo na malat ako. Si Jello Truso, yan po ang ating kapartner dito po sa Millennial Online TV News and Updates. Kaya magandang hapon sa iyo, Jello. Kumusta na ba? Abay, long weekend, ha? Meron tayong eleksyon sa Lunes. Excuse me po. Nasasamid tayo dahil sa pabago-bago ng klima. Mainit, uulan, mainit, uulan. Hindi naman nung maiwasan, hindi tayo lumabas ng bahay. Siyempre, kahit paano, natural, magpapaaraw tayo. Baka magkulay suka na tayo pag lagi tayo nasa loob ng bahay, di ba? Si Jello, Jello, magandang hapon. Ikaw ba saan bababobo to? Saan ka ba nakarehistro? Hindi ka ba sa Surigao nakarehistro? O dyan sa QC. Yan po si Jello, kapartner natin yan dito sa Millennial Online TV News and Updates. Siya po ang nagme-maintain itong ating platform, itong ating social media. Siya po nag-ayos ito, yan, mga nakikita nyo mga frame. Okay mga kaibigan, alas 5:35 na po ng hapon, oras sa buong kapuluan, at tayo narinig nyo ang Pag-asa. May mga isolated rain, dala po ng thunderstorm. Kaya ganun pa man, kailangan pa rin magdala po tayo ng mga payong, jacket, palanggaho sa ulan. Para kung sakali na biglang bumuhos ang ulan, hindi naman tayo magmumukhang basang sisiw. Antimano, may palangga kagad ho tayo, di ba? Oo, kasi pagka hindi nyo gagawin yun, talagang mababasa ho kayo. Paano na yung mga pupuntahan yung appointments? O, di ba? Basa kayo. Hindi naman sa pero siyempre, naiintindihan naman yung kaso, medyo nakakayala kung lalo na kung basang-basa ka. Kaya dapat magdala ho tayo ng mga payong, jacket, kung ano pa man na palangga sa ulan. Okay, 5:36 na mga kaibigan. Oras sa udyat. At panoorin po natin yung sinasabi ko sa inyong part 2 ng ginagawang pagdinig ng Kongreso sa pangunguna po ng chairman ng committee na si Congressman Acop dito po sa di umano ay anomalya sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Na kung maaalala nyo, nung nakaraan, nagkaroon po ng press call, meron po isang whistleblower na grabe daw ang anomalya. Kotungan sa LTFRB, DOTR hanggang Malacanang daw ay alam. Nako, mahirap yun. Pati si President PBBM may dadawit niya, di ba? Si Mr. Jeff Tumbada. Tumbado ba? Tumbada. Ito, panoorin natin mga kaibigan yung pagpapatuloy ng ginagawang pagdinig ng Kongreso. Pero pwede kayo magbigay ng iyong opinion, comment,
kung kayo ba'y naniniwala doon sa whistleblower o saan kayo naniniwala, kung kay Teofilo Guadis III na siyang hepe ng LTFRB, kayo po, nasa sa inyo po, narito po. Drivers Association. Wala po talaga akong ni maliit na napansin. Maayos po ang pagtanggap sa amin ni aming butihing former chairman, ang ating po mga board members, kasi nakaranas naman din po kami dito ng hearing sa NBanks kung saan na-treat po kami ng tama. At pagdating po doon sa mga pagpa-file, kompleto naman po kung ano po yung filing fee, dapat sundin. Ganun po, kung may extension, PA, or something na pina-follow up namin, accommodated naman po ang grupo namin sa PEDUDAP. Yun lang po, Your Honor. Maraming pong salamat. Opo, you're recognized. Magandang hapon po, Mr. Chair. Sa lahat po ng mga congressman, nandito ngayon sa lahat po ng mga regional director. Sa AltoDAP naman po, ako po nagpupunta doon. Marami po akong member na natutulungan. Wala naman po akong yung sinasabing anomalya. Kasi po ako, marami po ako nailapit sa kagalang-galang ng Chairman Teofilo Guadis na kung saan ngayon lang po gumaganda ang relasyon ng transport at ang LTFRB po sa katauhan po ni Chairman Guadis, na kung saan yung mga programa po ng modernization, sinasabi po namin at ina-actionan po unti-unti yung ating po mga problemang hinaing ay nabibigyan po naman ng solusyon. Kaya po sa panig po ng AltoDAP, wala po akong alam na korupsyon doon sa LTFRB. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yes, ma'am. You're recognized. Good afternoon po, Mr. Chair. At sa lahat ng mga congressman na nandito po, sa mga honorable, at sa lahat ng mga directors na nandito ngayon, at sa lahat po ng mga media na nandito ngayon sa atin, at lahat-lahat po. Magandang hapon po. From ACTO po, wala po kaming alam na nagbibigay ng pera dahil lahat ng problema po namin kapag po kami may gustong ipabagong batas na nagpapahirap po sa hanay ng transport sectors, ay ginagawan po to ng pamamaraan na mabago po yung mga MC ng ating Secretary Jaime Bautista at ng ating Chairman Guadis po. At kami po wala po kaming alam po doon dahil kami po pagpupunta po kami sa ating Chairman Guadis office ng LTFRB kahit gabi po, Chair, talagang kahit 10 na po, 11, kinakausap po kaming lahat. At open po si Chairman Guadis na kausapin po kaming lahat doon para matugunan po yung mga problema ng transport sectors. Yun lang po, sir, Chairman. Maraming salamat po. Meron po bang transport group na magsasalita? Ay, magandang hapon. Magandang hapon. Sa bahagi po ng stop and go, ayon dito sa mga napag-uusapan ngayon na corruption, ay wala po kaming personal na kaalaman dito sa mga napag-uusapan ngayon. Kaya naniniwala po ako sa pahayag ni Chairman Guadis na wala pong katiwalaan sa kanyang opisina. Thank you po. Maraming salamat po. Wala na po sa transport group. Ana? Mga RD ng LTFRB. Region 3. Gusto mo magsalita kanina eh. Good afternoon po, Honorable Chair, and to the members of this honorable committee. I am Karcha Jemima F. Marbella, and I am the Officer in Charge Regional Director of LTFRB Region 3. If I may introduce myself lang po, Your Honor, I was appointed as attorney for only last March 21, 2023, and I was designated as officer in charge of LTFRB Region 3 only on April 25, Your Honor. That's why, Your Honor, I am presenting myself before the August body so that I may clear any allegations against me and against my person, and that I may explain and assist the honorable committee. Wala na sa RD? Attorney Guadis, you want to have your repartee?
I think the transport groups have spoken, and what they say is the reality, Your Honor. These are the biggest transport groups, and these are my regional directors. And the best description of a person is the one given by those whom that person served. With that, Your Honor, I rest my case. Thank you. Attorney Lainez, the OIC. Before you proceed, I would just like to remind you na I want to see yung online system nyo ay mag-work. Hindi lang dito sa Metropolitan Manila area. Okay. Yes, Mr. Chair. Thank you. Kasi doon natin makikita kung sino yung nasusunod yung pila ng pag-apply online. Ang pagkaalam ko kasi sa aking opisina nun, pag hindi online, may favoritism yung kung alin uunahin na papeles per my experience. So mas maganda talaga yung may online kayo para makita natin yung listahan at saka yung priority. Ano po? Yes, Mr. Chair. Sige, please proceed, Madam. We will assist the committee, Mr. Chair, in its investigation as required, and we will submit to the result of the investigation by this honorable committee. Thank you. Thank you. Yusek Yebra, for in behalf of the OTR. Thank you po, Mr. Chair. In behalf of the Secretary, we would like to first apologize to the Chairman and the members of this committee for this controversy. The Secretary is doing his best to not only fix the problems, kundi linisin din po yung mga ganyang issues. And number two, we would also like to thank the committee headed by Chairman Ako for this opportunity to clarify the issues po so as to really determine na kung may wala naman po talagang involvement si Sec Jimmy dito. And with this, we really appreciate it, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you. Any other person who would want to say his piece? Hearing none, may I hear the favorite motion? Mr. Chair, motion to suspend the inquiry temporarily. Any objection? Hearing none, the hearing this afternoon of the Committee on Transportation is hereby suspended. Marami pong salamat sa inyo at sa inyong tiyaga dito sa hearing na nangyari.
Picture po muna. Tingin po. Drivers Associations. Wala po talaga akong member na natutulungan. Wala naman po akong yung sinasabing anomalya kasi po ako, marami po ako nailapit sa kagalang-galang Chairman Chopilo Guadis na kung saan ngayon lang po gumaganda ang relasyon ng transport at ang LTFRB po sa katauhan po ni Chairman Guadis na kung saan yung mga programa po ng modernization, sinasabi po namin at ina-actionan po unti-unti yung ating po mga problemang hinaing ay nabibigyan po naman ng solusyon. Kaya po sa panig po ng Altodap, wala po akong alam na korupsyon doon sa LTFRB. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yes, ma'am. You're recognized. Good afternoon po, Mr. Chair. At sa lahat ng mga congressman na nandito po, sa mga honorable, at sa lahat ng mga directors na nandito ngayon, at sa lahat po ng mga media na nandito ngayon sa atin, at lahat-lahat po. Magandang hapon po. From Act 2 po, wala po kaming alam na nagbibigay ng pera dahil lahat ng problema po namin kapag po kami may gustong ipabagong batas na nagpapahirap po sa hanay ng transport sectors ay ginagawan po to ng pamamaraan na mabago po yung mga MC ng ating Secretary Jaime Bautista at ng ating Chairman Guadis po. At kami po wala po kaming alam po doon dahil kami po pagpupunta po kami sa ating Chairman Guadis office ng LTFRB kahit gabi po, Chair, talagang kahit 10 na po, 11, kinakausap po kaming lahat. At open po si Chairman Guadis na kausapin po kaming lahat doon para matugunan po yung mga problema ng transport sectors. Yun lang po, sir, Chairman. Maraming salamat po. Meron po bang transport group na magsasalita? Ay, magandang hapon. Magandang hapon. Sa bahagi po ng Stop and Go, ayon dito sa mga napag-uusapan ngayon na corruption ay wala po kaming personal na kaalaman dito sa mga napag-uusapan ngayon. Kaya naniniwala po ako sa pahayag ni Chairman Guadis na wala pong katiwalian sa kanyang opisina. Thank you po. Maraming salamat po. Wala na po sa transport group. Mga RD ng LTFRB. Region 3. Gusto mo magsalita kanina eh. Good afternoon po, Honorable Chair and to the members of this Honorable Committee. I am Karcha Jemima F. Marbella and I am the Officer in Charge Regional Director of LTFRB Region 3. If I may introduce myself lang po, Your Honor, I was appointed as attorney for only last March 21, 2023, and I was designated as officer in charge of LTFRB Region 3 only on April 25, Your Honor. That's why, Your Honor, I am presenting myself before the August body so that I may clear any allegations against me and against my person, and that I may explain and assist the Honorable Committee. Wala na sa RD? Attorney Guadis, you want to have your repartee? I think the transport groups have spoken, and what they say is the reality, Your Honor. These are the biggest transport groups, and these are my regional directors. And the best description of a person is the one given by those whom that person served. With that, Your Honor, I rest my case. Thank you. Attorney Lainez, the OIC. Before you proceed, I would just like to remind you na I want to see yung online system nyo ay mag-work. Hindi lang dito sa Metropolitan Manila area. Okay. Yes, Mr. Chair. Thank you. Kasi doon natin makikita kung sino yung nasusunod yung pila ng pag-apply online.
Ang pagkaalam ko kasi sa aking opisina nun, pag hindi online, may favoritism yung kung alin uunahin na papeles per my experience. So mas maganda talaga yung may online kayo para makita natin yung listahan at saka yung priority. Ano po? Yes, Mr. Chair. Sige, please proceed, Madam. We will assist the committee, Mr. Chair, in its investigation as required, and we will submit to the result of the investigation by this honorable committee. Thank you. Thank you. Yusek Yebra, or in behalf of the OTR. Thank you po, Mr. Chair. In behalf of the Secretary, we would like to first apologize to the Chairman and the members of this committee for this controversy. The Secretary is doing his best to not only fix the problems, kundi linisin din po yung mga ganyang issues. And number two, we would also like to thank the committee headed by Chairman Acob for this opportunity to clarify the issues po so as to really determine na kung may wala naman po talagang involvement si Sec Jimmy dito. And with this, we really appreciate it, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you. Any other person who would want to say his piece? Hearing none, may I hear the favorite motion? Mr. Chair, motion to suspend the inquiry temporarily. Any objection? Hearing none, the hearing this afternoon of the Committee on Transportation is hereby suspended. Marami pong salamat sa inyo at sa inyong tiyaga dito sa hearing na nangyari. Temporarily. Ayun mga kaibigan, napanood doon natin, napakinggan natin yung part 2 ng ginagawang pagdinig ng Kongreso o ginawang pagdinig ng Kongreso doon sa umano'y anomalya daw sa LTFRB. Patay ka ngayon, Mr. Jeff Tumbado, no? Dahil mismong mga transport group na nagsalita na wala silang nakitang anomalya at mismong mga tauhan nila ay nagpunta ron ay wala naman daw hinihingi or what, no, ang LTFRB. Kaya saan ka ngayon pupulutin? Yun ang sinasabi natin mga katropa, na kapag ikaw ay nagsalita o nag-expose ka ng isang bagay, ng isang anomalya, siguruhin mo na totoo. Doon pala sa hearing ng part 1 pabago-bago po ng statement itong si Mr. Tumbado na talaga namang opinion niya lang daw yun, kasi daw sa mamaloob niya, hindi pwedeng ganun, no? Okay, so mga kaibigan, nagatid sa atin sa oras na 5 minutos bago sumapit ang ika-6 ng gabi. At tuloy-tuloy pa rin tayo at ako nanonood pala yung idol natin, yung ating idol, no? Si katropang Alan Afable Obrero. Ayan, Obrero. Ayan, si Kuya Alan. Kuya Alan, magandang hapon. At si Ma'am Evelyn Lee Matsuo, na nasa Japan pa ho, na nanonood din. Siguro habang nanonood si Ma'am Evelyn, nakataas ang paa at sa big screen nanonood, no? So yun mga kaibigan, kahit sino po na halimbawa sa isang komunidad, sa isang barangay, bago ka magmarites, siguruhin mo totoo yung lahat na sinasabi mo. Di ba? Tama ba yun, Kuya Alan? Kasi pag walang katotohanan yun, gulo ang hinahanap mo. Mag-aaway kay natural, yung ichichismis mo, na wala naman palang katotohanan, na wala ka rin basihan. O kung narinig mo man, hearsay yun. Yun ang sinasabi natin, kailangan meron kang pagbabasihan na talagang yung mga sinasabi mo ay totoo at meron kang mga ebidensya o dokumentong hawak, di ba? Bago mo expose yung mga bagay na yun. Katulad yan, maselang sangay ng gobyerno, LTFRB. Sasabihin na isang whistleblower to si Mr. Jeff Tumbado na may anomalya ron, milyon-milyon daw, yung mga regional director, tinataraan daw ng 2 milyon sa buwan, hanggang Malacanang daw. Naku, hindi po pwede yung ganun. Hindi po pwede, kaya mo lang sinabi, Mr. Jeff Tumbado, dahil masama loob mo, nagtampo ka kay Chairman Guadis, hindi po pwede yun. Di ba, Kuya Alan? Ito si Kuya Alan Obrero, katulad niya, nagbo-broadcast din siya. No, idol ko nga yan. So, hindi siya po pwedeng magsalita ro na sa kanyang sarili. Pwede opinion. Pero sinasabi natin, yung mag-i-expose ka na isang bagay na walang katotohanan, no, hindi po pwede ho yung ganun.
Tama ba sinasabi ko, Idol Kuya Alan na Afable Obrero? Okay, sa mga kaibigan, alas 5:58 na ng gabi o ng hapon, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang Tropa. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. Okay, at ngayon mga kaibigan, ay itungay naman po natin yung pong ginawang forum dyan po sa May Kamuning Bakery, no? Kung saan naman po ay pinag-usapan dito ay about sa barangay at SK elections. No, alamin natin sino mga naging bisita ron, ano pinag-usapan, siguradong usapang eleksyon yan na ano ba ang panawagan ng mga youth, no, ng youth sector tungkol sa ating sasagawang barangay at SK elections. So mga kaibigan, naging moderator po dito ay si Wilson Flores. Panorin po natin. Picture po muna. Tingin po. Okay lang? Pakita nyo lang po ba? Medyo taas po. Yes. Yan. Kapag parang yan. Okay. Okay lang. Everyone, good afternoon, media. Good afternoon. My name is Chairman Jano Orate from the Quezon City Against Corruption. And then kasama ko ang mga SK Kagawad, SK Kagawad. Ano galing sa Kagawad? Nakilala ko muna sila. I am Ronald Jan Espiritu, running for Barangay Kagawad of Barangay San Bartolome. I'm living in Doña Faustina Subdivision, Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Ako po si Rolando Layo Jr., dati pong SK Aspiran Kagawad ng kabilang team. Ako po si Kevin Casi ng campaign manager ng Team Dude. Ako naman po si Eugene Franz Pico, nakatira sa New Jersey Village, San Bartolome, at tumatakbo bilang SK Kagawad. Ako naman po si Ezrael Aguirre, nakatira naman po sa Carrion Aguirre Village ng Bartolome, Novaliches. Tumatakbo po bilang SK Kagawad. Bago tayo magsimula, gusto ko munang ikwento yung maliit na kung paano ito nagsimula. Sila ay pumunta, itong mga SK Kagawad, sila ay pumunta sa aking tanggapan, sa aking opisina, sa Quezon City Against Corruption, at sila ay mga umiiyak, at tinanong kung bakit, sabi ko ganito, at sila raw ay napagbintangan o sinabihan na nanggahasa raw po sila ng isang lalaki, 5 sila sa isang lalaki. So ako naman bilang isang chairman ng Quezon City Against Corruption, syempre tinulungan ko po sila, tinanong ko muna po sila kung ano yung mga, ano po ba ng totoong nangyari. At narinig ko naman po yung kanilang mga side, at tinignan ko po mabuti kung talagang kung totoo po ba o ganito. Pero pakinggan po na muna natin sa kanila yung mga kanilang istorya. So, simulan natin kay Rolando. Alright, sige Rolando.
Ako nga po ulitin ko pa si Roland David Jr., dating SK Kagawad din po sa kabilang partido. Nagsimula po yun na September 16 po, in-invite lang po kami na para magkaroon ng seminar dun po sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagkaroon po ng seminars po, tapos mga pagdating po ng alas 10 ng gabi, may swimming po para po sa part ng seminar, para sa social po. Sino na? And ako po ulit si Ronald John Espiritu, ang tumatakbong Barangay Kagawad ng Barangay San Bartolome. Sa kasalukuyan po, napasama po ako sa isang activity September 16, 2023 dahil ako isang Pangulo ng Kabataan sa Barangay San Bartolome. Isa po akong leader kabataan sa taong 2018 pa lang. And this is the first time na madadawit yung pangalan ko sa ganitong kontrobersyal. Isa po akong licensed professional teacher. Hindi ko po sasayangin yung tinapos ko. Hindi ko po sasayangin yung pinag-aralan ko para sirain yung kredibilidad, yung momentum na meron po ako. September 16, 2023, kami po ay naimbitahan para umattend sa isang seminar, a leadership youth seminar that was intended to have a seminar for the youth. Na kung saan po, masaya ang nangyari. Puro seminar, kwentuhan, nagkaroon ng bonfire, nagkaroon ng swimming, na which is part ito ng isang aktibidad, ng isang activity, ng isang seminar. At bilang isang kabataan, nag-enjoy kami ng mga panahong ito. Kaya lubos po kaming nagugulat, lubos po akong nagulat, sapagkat hindi po ito tama, na masyado po kaming hinaharas sa bagay na po. Mariin po namin kinukundina. Ako bilang Pangulo ng isang kabataang namumuno sa aming barangay, mariin namin kinukundina ang mga tahasang sinasabing rape, sinasabing pamomolestya. Dahil imposible po na sa isang kwarto na puno ng 57 na kalalakihan, re-rapin ng isang kalalakihan ng 5 tao, na ang isang kwarto, ang isang higaan ay single bed, na kung saan hindi napansin ng mga kasamahan niya na siya ay nare-rape, na siya ay nirape. Doon pa lamang po questionable. Na kung titignan po natin, 5 tao, 5 kami ang magre-rape sa isa. At sa kanilang binigay na pahayag, sa kanilang presko na sinasabi na sila inirape, na ang oras daw na nagsimula ay alas 4 ng hapon. Meron po kaming mga pruweba na nagpapatunay na alas 4 pa lang po ng hapon kami po ay nagsiseminar. At ang mismong tao na yon na si Brian Dave de la Victoria ay siyang nagre-report sa mga oras na ito. Mukha niya po mismo ang nagre-report. Kaya imposible po na alas 4 pa lang ng hapon na sinasabi niya po sa amin na kami ay nagiinuman na. Pangalawa, mariin din po namin kinukundina ang sinasabi po nilang pinilit. Kinukundina din po namin yung sinasabi po nilang kaming 5, yung nang-rape sa kanila. Dahil wala pong ganun na nangyari. Wala pong gano'n na mangyayari at hindi po yun mangyayari. Yun lamang po. Ako po si Kevin Kasi, ng campaign manager ng Team Today. Mariin ko din pong kinukondena ang alegasyon ng rape at dapat na serious na sa amin. Bakit po namin gagawin yun? Lahat po sila tumatakbo. Lahat po sila tumatakbo. Disirain po ba namin yung
na pinagpaguran namin na pagbaba kung saan-saan, pakikipagkapwa-tao, sisirain lang namin dahil po sa seminar activities na po yan. Kaya po ako, talaga po, hindi po totoo, pawang kasinungalingan, character assassination po ang ginagawa po sa amin. Credibility assassination din po ang ginagawa sa amin. Ako po ulit si Eugene Franz Pico, mata ko bilang ST Kagawad ng Ibuloy Francisco. Gusto lang po namin basagin lahat ng aligasyon, lahat ng walang katotohanang inabato sa amin. Sa amin ang aming kalaban. Kung mababasa niyo po yung affidavit na sinampa nila sa amin, sinasabi po dito na hapon pa lamang po, ang sabi po ng complainant ay hapon pa lamang po ay nag-start na ng inuman. In which, meron po kaming ebidensya na nakalagay dito ang oras at kung saan nangyari ang pinangyarihan na 4:57 po wala pong inumang nangyayari. Kung hindi po, ang complainant po ay nagre-report sa aming seminar. Ayan po. Kaya po dyan pa lamang po alam na natin na hindi dapat silang paniwalaan, na sila po ay nagsasabi lang ng pawang kasinungalingan. Bukod din po dito, nakasaad dito, pagdating sa nasabing lugar ay nagkaroon ng discussion at pagdating ng hapon ay nagkaroon ng inuman at swimming sa nasabing inuman. At ang mga miyembro daw po ng LGBT na nangungulit sa kanya at hinagis pa siya sa swimming pool. Lahat po yun ay walang katotohanan dahil nag-start po ang swimming ng seminar o team building namin ay alas 10 ng gabi. Bandang madaling araw daw po, pasado alas 4 ng umaga ng September 17, nakaramdam na daw po siya ng pagkalasing at pumasok na daw po siya sa kwarto ng mga lalaki na may humigit kumulang na 15 to 20 na kama na double deck. Tama po yun, 15 to 20 na double deck ang room na yun. And imagine po, wala po bang nakakita? Sa dami ng double deck at kabataan na andon, wala po bang nakakita na siya ay ginagahasa? Ito po yung itsura ng double deck. Ayan po, sobrang dikit-dikit po yung mga higaan na yan. Imposible, napaka-imposible pong wala makakanotice kung anong ginagawa sa kanya. Hindi po ba? At imagine po, sinabi niya po sa kanyang affidavit na hapon pa lamang ng September 16 ay nag-start na ng inuman. At natapos ito ng September 17 ng alas 4 ng madaling araw. Imagine 12 hours nang nagiinom. Lahat po yan wala pong katotohanan. Kaya mariin po namin kinukondina lahat ng aligasyon, ang rape, ang act of lasciviousness na binabato laban sa amin. Alam po namin, nagawa-gawa lang ito ng kalaban para sirain ang aming kandidatura. Dahil wala po kaming katulad nilang makinarya, hindi po kami bilyonaryo. Kami po ay kasama nyo. Kasama po sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan din, na gusto lang ng pagbabago para sa aming barangay. Yan lamang po ang gusto namin, magserbisyo ng tapat, magkaroon ng pagbabago sa barangay San Bartolome. Pero pilit nitong binubusalan yung bibig ng bawat kabataan. Pinitigilan nila kaming magserbisyo ng totoo para sa kanilang pansariling interes, para sa kapuranggot na kapangyarihan na gusto nilang makuha sa aming barangay. But then, hindi po kami titigil sa pagtindig. Kahit ano pong binabatong aligasyon, handa po kaming harapin yan. Dahil alam po namin na at the end of the day, lalabas po ang katotohanan. Isa pa po sa mga gusto naming basagin sa naratibo na binigay ni Brian Dave de la Victoria at ang kanyang witness na si Lian Evangelista ay yung sinabi nila dito na makalipas marahil ang humigit kumulang 1 oras, si Brian daw po ay nagising at nararamdaman na madaming tao. Nasa 5 katao daw po. Nasa 5 katao daw po ang kanyang naanunan na nasa kama. At nararamdaman niya na may humahalik at nilalamut ang iba't ibang maselang bahagi ng kanyang katawan. Naramdaman din daw po niya na may sumusubo sa kanyang ari at may nagpapasubo ng ari sa kanyang bibig. May nakahawak din daw po
ng kanyang ng kamay para ipahipo daw yung masiselang bahagi ng katawan niya sa masiselang bahagi ng katawan namin para sa kanya. Ito po, imagine, kami po ba, ito po, meron po tayong membro ng trans. Si Bots Dayo po isang trans, ako po isang bakla. Lahat po kami dito yung membro ng LGBT. Hindi po ba kami mahihiya na ipakita ang aming ari papasubo sa lalaki? Napakalaking kasinungalingan po niyan. Imagine, hindi po ba kami magkakahiyaan ipakita yung mga maselang parte namin sa isa't isa? At ang double dead po na hiniga, wala po ni isa ang nakakita ng mga aligasyon nila. O isang political operation lahat ng ito para sa bilyonaryong tao na nasa likod at may pakana ng lahat ng gawa-gawang kasong ito. Pero para po sa amin, na kaming iniwan ng mga aming mga kaibigan, kaming mga pinagchichismisan ng aming mga kapitbahay, kalat sa buong barangay ang issue at ang pang-rape at ang panghibo namin sa kabataang yun na alam po namin na hindi po namin gagawin yun, hindi po namin sisirain yung pangalan namin para sa isang lalaki o para sa isang gabing kasiyahan lang po. Alam po namin kung ano yung alam po namin ang mali at alam po namin din ang tama. So, bata pa po kami, bata pa po ako, marami pa po kaming pangarap sa buhay namin. Ang ganitong kaso at ganitong stress ko ang binibigay sa amin. Paratang sa mga online, yun po, tumatakbo po kami bilang SK Kagawad, Barangay Kagawad, at isang campaign manager. Gusto lang po namin magserbisyo ng tapat at malinis at walang bahid ng kahit anong korupsyon. At kahit anong magduming propaganda na ginagamit sa amin at binabatuho sa amin. Pakinggan natin, no? Ako nga si Chairman John Orate ng Quezon City Against Corruption. Kitang-kita dito sa issue na to na itinatawag na special black propaganda. Itong mga pobre mga bata na to, sila yung totoong biktima dito eh. Diba? Dahil sa kahirapan, laban to ng isang mayaman at saka isang mahirap eh. Alam niyo yun? Simple lang eh. Rape case. Pinag-aral ng mga magulang niya mga yan. Ginapang ng mga pobre mga magulang nila para makapagtapos at makapag-aral at mabigyan ng pinabukasan yung kanilang magiging pamilya. Diba? At ang pinabukasan nila. Pero nang dahil lang sa isang black propaganda, sinira nila yung buhay. Ang rape case ay hindi po biro. Dahil dadalhin po nila yan habang buhay. Kaya hindi po ako titigil at ang Quezon City Against Corruption po sa pangunguna ko, hindi po ako titigil na hindi nila makuha yung kanilang hustisya dito. Kailangan malinis yung pangalan nila dito. Ang mga LGBT ng QC nagsisitawag na po sa aking tanggapan para suportahan to mga batang to. Biktima sila, totoong biktima dito. Isang teacher, nag-aaral mga estudyante, kakasuhan mo ng rape para lang sa kandidatura. Kaya, limang LGBT, may rape mo isang lalaki sa isang kwarto na 50 kayong kalalakihan. Aba, para sa pelikula ko lang yata napapanood yan. Diba? Ito po ay isang special black propaganda. Pera po ang umaandar dito. Kaya hindi po ako titigil habang hindi po nakukuha ang mustisya nito para sa 5 batang to. Yun na po, maraming salamat. Pixelinta of na 25. Sir, some clarification. Ito bang si Brian de la Victoria at saka yung Leyan Evangelista na tumatayong testigo nitong nag-aakusa, kasama po ba doon sa seminar? Yes po. So, sino po ang organizer ng seminar na yun sa San Jose del Monte, Bulacan noong September 16? Ang organizer po ng seminar na to ay ang Pandayan ng Kamalayan na kung saan na-establish in year 2018 pa po.
Ang Pandayan ng Kamalayan ay nagko-conduct po ng mga series of seminars sa iba't ibang barangay dito sa distrito at sa iba't ibang distrito ng Luzon, Quezon. Okay. Ito bang organizer na Pandayan ng Kamalayan na inimbitahan din itong si Brian Dave de la Victoria at Lian Evangelista, apolitical ito. Sigurado itong nag-akusa sa inyo kalaban nyo. Tama po ba? Yes po, political po ang organisasyon na yan. Kung pinapalabas po ng kalaban na ginamit daw po namin ang seminar na ito para sa pansarili namin interes, para ibulgar ang aming kandidatura, iboto ang aming team, hindi po totoo yan. Marami po kaming witness, lahat po ng mga dumalo na participants. Ang pinag-aralan po sa seminar at team building na yan ay patungkol sa history kung paano makibaka ang bawat kabataan ng panahon ni Jose Rizal, panahon ni Bonifacio at ng martial law. Okay. So, pag sinabing Team Duding, sino po ba si Duding? Si Duding Francisco po ang aming SK chairman. Ano siya, re-electionist? Hindi po. Duding Francisco? Yes po. Okay. Ang inaakusa sa inyo, saan kayo sinampahan na ng kaso? Prosecutor's Office ka naman ng Quezon City RTC. Nasa San Jose del Monte. Okay. Ang akusasyon sa inyo, rape, gaya ng sinasabi ni Chairman, that is capital offense. At ang sentensya, capital punishment. So, ano na ang status ng kaso ngayon matapos kayong sampan? Kayo ba'y pinadala na ng subpina ng Prosecutor's Office ng San Jose del Monte, Bulacan? Yes po, meron na po. Nag-counter affidavit na rin po at nagkaroon na rin po kami ng nag-file po kami ng kaso laban po sa kanila. I'm sure na kayo ay sinubpina na ng Prosecutor's Office. May kaso na kayo. Nagsampa rin po ba sila ng disqualification case against sa inyo? Yes po. In the grounds of vote buying po. Not rape, not grave coercion or acts of lasciviousness. Hindi po, maghiwalay na kaso po ito. Kinasuhan kami bilang individual, kaming 5 ng rape at acts of lasciviousness. Nahiwalay ng disqualification case na sinampa rin sa amin in the grounds of vote buying. May binabanggit kayo laban ito ng bilyonaryo at saka ng ordinaryong mamamayan na nagnanais manindihan. Pwede po ba ninyong tukuyin kung sino yung nasa likod? Nitong si De la Victoria at saka si Evangelista. Pagdating po dyan, hindi po namin yan masasagot sa ngayon. Pero itong si De la Victoria at saka si Evangelista, hindi nyo kalaban sa posisyon ng pagkakagawad or pagka-chairman ng Sangguniang Kabataan sa San Bartolome? Hindi po. Pare-parehas po kami partisipante lamang nasabing seminar at team building. Mayroon po bang grupo na sinusuportahan itong si De la Victoria at saka si Evangelista? Meron po. At yun po yung kalaban namin. Hindi nyo pwedeng banggitin yung pangalan ng kalaban nyo? Not for now po. Not for now. So ngayon, wala ba kayong balak na magsampa ng counter charge laban sa inyo? Kasi mabigat nga po yung akusasyon sa inyo. Rape po yan. That is capital offense. Yes sir. Actually, yung aking grupo na Quezon City Against Corruption, nagbili kami na din ng mga lawyer ko kahapon na para mag-prepare na kami ng another case na isasampa namin laban sa mga to. Okay, Chairman, being government officials, supposed to be, tinatawag niyo rin ba yung mga nag-akusa para pakinggan yung panig nila? Opo, actually, nag-reach out po ako para pakinggan ko kaso ayaw po akong harapin. Sinabi ko nga po, aking grupo na Quezon City Against Corruption, tatayo ang kasi, sir, ito talagang malinaw na black propaganda to. Diba? Laban to masyadong lumalim yung laban nila. Okay, one last point from my end. Ano ngayon ang status ng kandidatura nyo? Malapit ng eleksyon sa Lunes na. Pinanatan kayo ng, sabi nyo, black propaganda. Hindi, kung totoo, hindi. Medyo na makakadamage sa kandidatura ninyo. Anong status ngayon ng kandidatura ninyo sa barangay po ninyo? Napaka-positibo po ng reaksyon ng bawat mamamayan ng barangay San Bartolome patungkol sa aming kandidatura.
Bawat ikot po namin ng house to house, sila po mismo ang nag-reach out sa amin at naniniwala sila na hindi yun totoo, hindi namin magagawa yun dahil kilala po nila kami na may mabuting kredibilidad. Bukod din po, alam nila ang kalaban namin ay bilyonaryo. Nagawa na yan noong nakarang eleksyon, napatunayan na yan, kaya po hindi po sila naniniwala at patuloy po ang magsuporta nila sa amin. Actually nga po, alam nyo, hindi po namin naasahan na darating kami at magpapapress kasi para sa amin okay na ito eh. Okay na at least yung mga kabarangay natin, pinaniniwalaan tayo na hindi ito totoo. Pero mali na hindi natin ipagtatanggol at ihahayag yung totoong nangyari at ang katotohanan para sa mga naniniwala naman sa kanila. So, andito po kami, humaharap po kami sa inyo ng walang takip ang mukha, diretsyo na hindi pag-usap, tao sa tao, puso sa puso. Kasi wala po kami ginawang kasalanan. Lahat po ng aligasyon ay hindi po katotohanan. Wala po katotohanan. Sir, good afternoon. Henry Nicolas po from European Philippines. I-clarify ko lang kanina yung pantayan ng Kamalayan. Is it independent yun po? Walang sinusuportahan na kandidatura from both parties? Wala po silang sinusuportahang kandidatura o mga tumatakbo. Dahil itong seminar na to ay open po sa lahat ng kabataan. Ayun lang, na-clarify ko lang din, Sir Ronald. Yung seminar is for what po? Yung specific na party? Leadership Youth Seminar. Ginagawa po para saan po? Sorry. Ginagawa siya para tulungan ng mga kabataan na ma-enhance din yung leadership nila dahil naniniwala sila kapantay ng Kamalayan na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Yun nga din ang sabi ni Dr. Jose Rizal. Okay. Yung allegation po na rape and act of lasciviousness sa ilang grupo, sabi po ng interview namin, yun sa press conference, tatlo daw po sila. Pero isa lang yung dumutang allegedly, yung dalawa ay naayos. Can you have your side on this po? Wala pong katotohanan yan na tatlo sila at sila lang ang lumutang dahil sila may lakas ng loob. Hindi po totoo yan. Sila lang po ang kaisa-isang lumabas na ganyan dahil sila po ay for sure na bayaran. Wala po katotohanan yan na tatlo ang mga ang biktima at sila lang may lakas ng loob na lumutang ngayon. Wala po katotohanan yan. Alright, thank you, sir. Kay Chairman naman. Chairman, yung sabi mong kakasuhan, sino po dito? Is it the alleged victim or the nasa likod po ng sinasabi ng kalaban ng grupo? Yes, actually, damay-damay na to, no? Yung sumira sa mga pangalan, yumurak sa mga batang to, sa mga pobreng batang to, dapat managot. Kasi yung pangbubuli sa kalsada na ginagawa sa kanila na sabihin na bakla ka, rapist ka. Hanggang kailan matatapos yung pambubuli sa mga LGBT dito sa Quezon City? Kung patuloy na may mga ganitong klase na dahil lang sa pera, ay kayang wasakin yung pangalan ng bata, kayang yurakan yung pangalan ng bata. Hanggang kailan na lang ganito? Kung hindi natin lalabanan yung mga ganito. Kaya pinangako ko sa mga batang to, hindi po ako titigil habang hindi ko naukuha ang hustisya ng bawat isa po sa kanila. Yun lang po. Last na lang talaga. Let me hear from the other panelists. Anong nararamdaman niyo po doon sa final po sa inyo? Siyempre po nagagalit dahil po yung mga magulang po namin ay talaga pong nag-aalala ng sobra-sobra. Kaya yun po ang nararamdaman po namin, galit. Nararamdaman ko po ngayon ay sobrang galit at lungkot dahil marami akong kaibigan na hindi ako kinamusta o hindi man lang ako chinat kung kamusta na ba ako, pero yung mga kaibigan kong iba na sumusuporta pa rin sa akin na alam nila hindi ko kayang gawin yon, at yung iba naman na naniniwala dahil sa black propaganda na ginagamit nila ay hindi sapat na ang basihan lamang yon hanggang hindi din kami nakakapagsalita sa harap ninyo. Alam niyo po nung nararamdaman lang yung tinatanong niyo, they don't even have an idea how much courage we need to have just to step out in our home every single day. Wala po silang alam kung anong lakas ng loob yung ihaharap namin sa tao dahil sa aligasyon na to. Galit na galit po kami, at the same time nalulungkot. Dahil
Imagine, hindi lang kami apektado dito. Yung mga magulang po namin na nasa likod, hindi lang kami nagdadala ng kahihiyan, kundi sila din, pangalan din nila. Kaya po sobrang nakakagalit, pero hindi po kami titigil. Para ipakita, ilabas yung katotohanan at makuha namin yung hustisya at the end. Nararamdaman po namin ngayon, sobrang lungkot po at galit, tsaka po, kasi po sa panahon ngayon, di ko po inaasahan na darating ako sa punto nito. Kasi po, dati po akong kagawid sa kanila, inalis ko po nila po. Tapos dahil po sumama ka sa kalaban, See, di ba? Malinaw na malinaw. Sir, clarification lang. Doon sa disqualification case na isinampas inyo sa COMELEC, anong status na nun? Kasi baka on or before the elections, magbaba ng hapon ang COMELEC. Kasi according to Chairman Bautista, all of the disqualification cases filed sa full body ay di-decision na nila on or before the election. Anong status na? Wala po kami natatanggap na kahit ano pong sulat. So, pending pa rin siya. Pending pa rin ko. Medyo ba, nakita nyo naman yung mga salubin ng mga bata. Kaya, sobrang hirap ng pinagdadaanan ng itong mga ito. Hindi ganong biro ang kasong rape. Napakahirap po niya. Napakahirap tanggapin. Kung lalo-lalo na kung hindi mo ginawa. Kawawa itong 5 mga taong, 5 batang ito kawawa. Sir, lalaban-laban. Tatlong team po. Sa akin, Chairman, yung anong gusto mong sabihin sa kalaban na binabanggit? Sa kalaban, no, na gusto kong ba, sa mga, I mean, syempre ako, wala akong pakialam sa kanila eh. Dito sa mga batang to, yun yung sinasabi ko, tatayuan ko tong kasong to, hindi ako papayag, ulitin ko, hindi po ako papayag habang hindi nila nakukuha ang hustisya na para sa kanila. Sila ang biktima dito. Okay? Sila ang nakapi dito. Nagamit lang sila ng tao para ireklamo itong mga to hanggang kailan mapuputol ang pagbababoy nyo sa LGBT. Hanggang kailan. Yun na po. Sir, sino siya manawagan sa inyo sa grupo yung nanawagan mo ba kayo sa Ako po ay may call for action para sa mga kapwa namin kabataan mula sa Barangay San Bartolome at para sa mga kasama namin sa LGBTQA+ community. Magtulungan po tayong basagin ang maling naratibo patungkol sa bakla, tomboy at sa ating komunidad. Na lagi tayong pinagtatawanan, inaalipusta at lagi pinagmumulan ng kasamaan. Dahil tayong parte ng komunidad, naniniwala ako na tayo din ay mga epektibong mga individual pagdating sa larangan ng paggugobyerno, pagsiservisyo at paglilingkod. Patuloy tayong lalaban at titindig, lagit-lagi para sa katotohanan. Tulungan niyo po kami na basagin lahat ng black propaganda na ito. Kahit anong makinaryang meron sila, kahit tayo mga simple lamang at sila'y bilyonaryo, hindi natin kayang tapatan ang pera nila. But then, kung sama-sama tayo, magtutulong-tulong tayo, nalalaban para sa tama, for sure, mananalo po tayo. Maraming salamat po. Any questions, sir? Wala na pong question. Huli kong panawagan sa mga batang to, hindi naman siguro tanga yung nasa Quezon City or yung nasa barangay nila. Hindi to kwento na comics lang para paniwalaan lang ng kahit sino. Diba? Hindi to kwento lang. So, ito ay totoong pangyayari na ginagamit lang sa politika. Ang hindi ko matanggap dito, sayang
yung 5 to eh. Sayang yung kinabukasan ng 5 to. Isang guro na nagtuturo sa eskwelahan, babaguhin mo yung pangalan. Diba? Kaya hindi po papayag na walang managot dito. Tatayuan ko po ito. At doon po sa lahat ng LGBT na gusto pong tumatawag po sa akin para tumulong sa kasong ito, binubuksan po namin ang pintuan nila para makatulong kayo. Kasi hindi po ito laban lang ng lilimang datang to. Laban po ito lahat ng LGBT para matigil yung pambababoy, pambubuli, para magkaroon naman ng isang respeto para sa tao. Hindi dahil sila isang bakla. Dahil sila po ay isang totoong tao. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Ako po, nais ko po magpasalamat sa lahat ng supporters namin na hindi naniwala sa mga aligasyon na binabato po sa amin, sa kaso na isinampa sa amin. Yun lamang po, lalo na po sa mga magulang po nila na nakasuporta po sa amin at talagang alam nila na hindi namin ginawa yun. Maraming salamat po. Maraming salamat po pala sa lahat ng sumusuporta sa amin na naniniwala na hindi namin po nagawa yung ganong gawain. At sa mga taong naniniwala, hindi na namin kayo mapipigilan kung yan po yung gusto nyo. Pero maraming salamat po talaga sa pagsuporta sa amin, sa mga tao at walang sawang sumusuporta po talaga sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga tao at mga kaibigan ko na lagi pong nakakamusta sa akin kahit kasi po yung ito pong nabalitaan nila mabuto po sa ibang barangay. Yung mga kaibigan ko po sa ibang barangay nakakamusta po. Tsaka alam din po naman ang karamihan sa barangay namin na hindi po namin magagawa yun. Tsaka maraming salamat po sa pamilya ko na lagi pong nakabukas lang yung pinto sa amin para kasi alam naman po nila na hindi po talaga namin magagawa yun. Ayan, una, nais ko po magpasalamat muna sa ating Diyos sapagkat binigay niya po yung opportunity na makapagsalita po kami ng katotohanan, na binigyan niya po kami ng opportunity na sabihin ang katotohanan at ipaalam sa buong media, sa buong Barangay San Bartolome na ang lahat ng aligasyon ay binabato at ibinibigay po sa amin ay isang special black propaganda lamang. Nagpapasalamat din ako sa mga pamilya, katrabaho ko na nananatiling naniniwala sa akin. Sapagkat ang isang guro ay hindi naman gagawin ng isang bagay na maaaring nakasira sa kanya. Sabi ko nga po, let the justice and truth reveal. So, titignan po natin kung sino po ang nagsasabi ng totoo. At alam naman po natin na sa bagay na to, wala pong pera, wala pong yaman ang makakapagpalit sa hustisya at sa tama. Maraming pong salamat. Ako naman po gusto pong magpasalamat sa aming mga magulang na nasa likuran na patuloy na sumusuporta sa amin magmula unang malamang hanggang ngayon. Sa mga kaibigan po namin kasama sa kandidatura, maraming salamat. Mga kabarangay po namin, at syempre sa opisina po ni Chairman Jano, at sa lahat ng taong sumusuporta sa amin na hindi naniniwala sa pinakawalang black propaganda ng aming kalaban, hanggang sa mga trolls at online armies para ipagsigawan ngayong panahon ng kampanya lahat ng ito. At laban sa aming kandidatura sa Sangguniang. Lahat ng aligasyon ito ay gawa-gawa lamang. Kaya salamat po sa inyong lahat sa pagtindig, sa pag-usik laban sa kasinungalingan. Ngayon, ang tanging hiling ko lamang po namin ay mapanagot sila sa batas na may tama't makatarungang pasya. Litisin po sila Brian Dave de la Victoria, si Lian Evangelista, ganun din po ang nagpopondo at ang mga taong nasa likod nito. Ang gusto lang rin po namin is mabigyan ulit kami ng pagkakataong muling malinis ang aming mga pangalan, muling makasama ang aming mga kaibigan na hindi kami kinakahiya, muling matamasa ang katahimikan sa aming buhay bilang mga estudyante, mga simpleng anak nang walang agam-agam. Kaya po, maraming salamat at isa po
bago ko ito tapusin, ang gusto ko lang po sana sabihin sa kanila, palayain nyo kaming mga kabataan ng Barangay San Bartolome. Maraming salamat po. Okay, so yun mga kaibigan, napanood natin ano yung ginawang pandesal forum dyan po sa Kamuning, sa QC. Kung saan, yun po, mga tumatakbo po sa barangay, no, sa SK elections, na kung saan po ay pinailan daw ng disqualification case. Na di umano, pinagbibintangan, may ibang klase ho yun, rape case yun, no? Yan po sa may San Bartolome, sa may QC. Sa may parting Novaliches po yun. So kita nyo, napapansin nyo, politika, ba't maganda nangyayari sa politika natin sa bansa? Nung araw po, lalo na kung barangay lang, wala naman hong ganyan eh. Totoo nun, wala hong involved na pera. Basta yung tatakbong kandidato, may pambili ng poster niya, may didikit niya, umiikot na ho yan. At noon po, may bata pa ho ako noon, tulong-tulong ho, yung halimbawa sa mga pagkain ng mga nangangampanya. Hindi yung mismo kandidato sumasagot ngayon, no? Hindi, magmula sa t-shirt, sticker, poster, tarpaulin, pagkain, merienda, etc. Meron pa hong ano yung pakimkim, pag-uwi, aabutan pa. Bato, ngayon noon, walang ganun Basta pagka kayo, nagkainan na, tapos na yun, uwian na. Ngayon, ibang klase, tapos meron pa yung mga ganyan, mga kaso-kaso. Buti, nung nakakarap, minsan, sana wag naman ho, mami magkaroon pa dyan ng mga marahas na mga hakbang, no? Na dahil na sa politika, sa posisyon, magkakaroon pa ng mga patayan. Wag naman sana humantong sa ganun dahil, ano ba meron sa barangay, di ba? Bagay, ang corruption daw ho talaga, hanggang nasa barangay level na. Iba, bakit nga ba nagkukumahog maging kapitan, maging kagawad, di ba? Meron dyan mga kagawad, kaya lang uupo, pag naupo, siyempre 15-30, may sweldo na nga naman siya, di ba? Kahit di siya nagtatrabaho, lalo na kung malaki ira ng barangay. Barangay yun, sumasahod yata ang kagawad ng alam ko, nasa 20,000 o 25,000. Ba? Isipin mo laki ng bagay no, wala ka namang ginagawa, nakatunganga ka lang, nagkukuyakoy ka lang, di ba? Sarap maging kagawad. Diba, lalo kapitan. Lalo na kung ang barangay napakalaki, naku po, malaki sweldo ng kapitan. Pero yung ika nga, barangay lang naman, maliliit na barangay lalo, ano ba dapat yung pag-agawan dyan? Di ba? So yun na sinasabi natin. Okay mga kaibigan, sa oras na alas 6:41 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay papasalamat muna tayo sa mga nanood, kina Rick Tabi, kina Rick Samson, kina Boss Mark Castro, yung aking dating cameraman sa TV5. At sino pa ba? Hindi ko na nakita kung sino Basta yan, sina Rick Samson, ayun, sina Ate Luningning Pahayag, no? Ng Barangay Bayan-Bayan dyan sa Malabon. Magandang gabi, Ate Luningning. Si Richie Samson pala, Richie Samson, no? Ayan. Ayan, magandang gabi sa inyo, no? Ayan. Tsaka si Ate Ningning Pahayag. Ayan. Wala, talagang ganun Kaya yun ang pinagtataka natin po, bakit nagkakaganyan na ngayon sa mga barangay? Barangay level pa lang, nagkakaroon na ng mga ganyang problema, di ba? So bakit kinakailangan magkaganon? Hindi ba po pwedeng magtakbuhan kayo na smooth lang, hindi yung merong mga ganyan-ganyan, di ba? Buti nga sa ibang lugar, meron pa raw patayan di umano. Ewan natin, barangay level lang yan. Okay mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ngayong araw ng Biyernes. Ika-27 po ng buwan ng Oktubre itong 2023. Siyempre dito lamang sa programang Tropa. Maraming salamat kina Boss Mark Castro, Ma'am Merly Orejenes, kina Richie Samson, kina Ate Luningning Pahayag, at kina Rick Tabi. Magandang gabi sa inyo. At sa lahat po na sumubaybay, magandang gabi po sa inyo at muli tayo magbabalik bukas para sa ating Dalaw Barangay. Ako po yung naging kasama mga kaibigan, naging katropa, naging katsokaran, naging kajaming. Siyempre po dito po sa programang
tropa. Muli po ako inyong lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Now, talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Pinaigting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiping, sa manluluping, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin. Ang ituwin at araw niya kailan pa may magtitingin. Luman ang araw ng walang pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang higaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta
Maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.